Magkahiwalay na sunog sa Metro Manila ngayong araw sa Navotas, isang nasawi sa natupok na warehouse. Nagkasunog din sa isang residential area sa Santa Mesa, Maynila. May report si Marizo Mali. Sa bahaging ito ng Bagong Bayan, Bacood sa Santa Mesa, Maynila, pasado alas 4 ng hapon. Matindi ang idinulot nitong usok. Kita sa videong ito na may bombero na nakapwesto sa katabing skyway at apektado ang trapiko roon. Kita rin sa mas malapitang kuha ang lagablab ng apoy at kapal ng usok na sinagbupa ng mga pamatay sunog. Ginapang na ng ilang bombero ang bubong sa katabing gusali para mas masapon ng tubig ang sunog. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago naapula alas 6:30 ng gabi. Aabot sa 20 mga bahay ang naapektuhan. Estimate ng mga bahay na natubok. Residential po ba to? Yes ma'am, yes ma'am. Light material siya siguro mga nasa 20s yung mga bahay. Patuloy ang investigasyon. Pasado tanghali naman sumiklab ang sunog sa imbakan o warehouse ng mga dekorasyon sa events at mga furniture sa barangay San Rafael Village, Navotas. Kabilang pa sa mga rumisponde si Navotas Vice Mayor Tito Sanchez. Dahil gawa sa light materials ang laman ng bodega, mabilis daw na kumalat ang apoy. Inabot ng 4 na oras bago naapula ang sunog. Sa kasamaang palad, isa ang kumpirmadong nasawi. During overhauling, meron po tayong nakita na isang casualty. Ito ay taga Cavite po yata, male po and 20 years old. 2 naman ang nagtamo ng laceration. Ayon sa BFP, umabot hanggang second alarm ang sunog na pag-welding daw ang posibleng mitsa. Nag-start yung welding niya is about 9:45 ng umaga. Tapos 15 minutes lang naman daw yung operation niya. So, mga pagdating ng tanghali, nagkaroon ng sunog sa banda rito, sa may bungad lang. Then, ang tinitignan nating mga anggulo rito na possible cause of fire is yung electrical overload. Kasi yung nag-welding is possible na gumamit ng extension wire based din sa initial statement niya. So, possible din na yung ignition of material caused by welding slag. Aabot sa 5.2 million pesos ang halaga ng pinsala. Marizo Mali nagbabalita para sa GMA Integrated News.